Hello, kumusta po kayong lahat mga kabady? Ito po ang inyong old buddy na si Nurse Kaloy na may gusto po akong i-share sa inyong reaction video based dito kay Manong Ted Filon. At dito nga po, kailangan nyong panuorin at pag-isipan dahil kayo po, tayo, lahat ng mga Pilipino ay pinaglululoko ng mga nasa Senado at Kongreso. Hindi naman po lahat, may mga oposisyon, pero sila ay binabaliwala lang po. Ito po, panoorin niyo po at mag-react and share ang ating video. Naging mabusisi sila. Marami silang tanong. Humihingi ng paliwanag. Ang iba sa kanila, galit. Bakit nga ba naman kinukuha ang 89.9 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth para ilaan sa ilang pagkakagastusan ng gobyerno? Ang tinutukoy ko ay ang ilang miyembro ng Senado sa kanilang ginawang pag-iimbestiga tungkol sa isyong ito na ngayon nga ay umabot na sa kataas-taasang hukuman. Narito ang ilang bahagi sa nangyaring pagdinig noong Hulyo 30. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ng mga benefit packages? Yung libreng gamot, bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibitbit ng reseta, walang pambili ng gamot? Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? In truth and in fact, and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakakaabil ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo dito mga bulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. In our hearing today, umaasa ako na ikukonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth for PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Yan po ang mga tinig ni Senador Bongo de la Rosa at Risa Ontiveros. Sabi niya, at higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act number 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukobra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth? Nasa Volume 1B, Pahina 737, sa ilalim ng ating Unprogrammed Appropriations Provision ng budget, nakasaad ang probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na probisyon na ito
sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw sa batas. Batas. Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Sarap ng ulam na hain, panalo ng damdamin. Sino po ba ang nag-aproba sa batas na ito? Mawalang galang lang po ha. Sa Kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget. Pinal na pag-aapruba. Officially approved by both houses of Congress, voting separately. Matapos kasing pumasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang pambansang budget, bumuo ang 2 kapulungan ng Bicameral Conference Committee kung saan dumaan sa pinal na deliberasyon ang national budget. Ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ay idadaan sa magkahiwalay pong proseso ng ratifikasyon ng bawat kapulungan ng ating Kongreso. And again, with all due respect, sa Kamara de Representante, lagi po namang ganon ang kalakaran. Halos tatatlo lang ang oposisyon. Winika nga po ni Representative Franz Castro na bakit hindi man lang sila binigyan ng sapat na panahon para pag-aralan pong mabuti ang inihain na Bicameral Conference Committee report ng pambansang budget bago ito pinagbotohan. Tinapos sa umaga at agad pinagbotohan sa gabi. Sa panig po ng mataas na kapulungan o ang tinatawag nating Senado, hindi po ba't ang posturing o ang gustong ipakita, ipamala sa atin ng Senado ay ang kanilang umano'y independence? Ipinapangalandakan yan mismo ni dating Senate President Miguel Zubiri at maging ng kasalukuyang liderato ng Senado. Kung ganoon kabilis ipinasa ng lower house, halos naging ganoon din kabilis sa Senado. Sino ba ang bumusisi kung meron bang mga probisyon na naisingit sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa deliberasyon ng pambansang budget? Ginawa ito ni Senador Pimentel. At doon nga sa kanyang ginawang pagtatanong sa plenaryo, bago pagbotohan ang ratifikasyon ng pambansang budget, kinumpirma mismo ni Senador Sani Angara ang paglobo ng unprogrammed appropriations. Si Angara ang namuno sa delegasyon ng Senado sa BICAM at siya rin ang dapat na may alam sa mga nangyaring singitan o insertion sa pambansang budget. Sa section na ito ng unprogrammed appropriations, nakasingit ang probisyon sa pagbayag sa pagkalikot sa pera ng PhilHealth. Kaya nga po, mawalang galang lang po ha. Ayan, dyan po tayo Ang mga magwawakas. senador na nagagalit
tapusin po natin dahil ang ating topic ay tungkol dito sa pondo na sa PhilHealth na gustong ibalik sa National Treasury para saan. Tandaan po nyo, malapit na naman po ang eleksyon next year. Saan mapupunta ang pondong yan? Na imbes na gagamitin sa mga Pilipino, ay gagamitin ng mga politiko kung saan-saan nilang programa gagamitin ang perang ito. Yung ba ay makatarungan? Pera po ng Pilipino yan na dapat para sa kalusugan ng mga sambayanan. Concern po ako bilang isang healthcare worker. Yun lang po. Maraming salamat.